Again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So talaga nga namang ang lungkot no, ng December ni Vice President Sara Duterte. Biruin mo, nandyan ka na nga sa The Hague, nandyan ka na nga sa the Netherlands, abay yung utak mo nandyan pa din sa paninira sa ating gobyerno. So dinadamay pa yung diwa ng Pasko, mga minamahal. Sabi dito ng Billionaire News Channel, sabi ni Sara, malungkot ang Pasko natin. FYI, Pasko nyo lang. Hindi Pasko ng mamamayang Pilipino. Dahil unang-una nagse-celebrate kami, dahil itong ating presidente ginagampanan ang kanyang tungkulin para dito sa ating inambayan, habang kayo ay walang kapayapaan, umaandar yung cases ninyo sa ICC, 'di ba? Tumatakas yung mga kapatid mo sa ICI, 'di ba? Na bubunot na yung mga anomalyang ginagawa ninyo, paunti-unti nang nawawala yung mga political power ninyo, 'di ba? Hindi na kayo sinusunod ng taong bayan, kaya I think ikaw yung malungkot ng Pasko. Hindi kami, wag mo kaming idamay, 'di ba? Sabi ni Sara Duterte, malungkot ang Pasko natin. Dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, mas gusto namin ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Dahil unang-una, ginagampanan ni President Bongbong Marcos ang kanyang tungkulin bilang presidente ng bansang Pilipinas. Nilalabanan niya ang korupsyon, nilalabanan niya yung anomalya, nilalabanan niya lahat. 'Di ba? So sabi pa dito, dahil hindi natin gusto mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung mga pang-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Ngayon mo pa talaga sinabi yan sa amin, yung pang-aabuso sa posisyon ng gobyerno na in the first place, di ba? Kayo yung nang-abuso sa panahon ninyo. Tandaan ninyo mga minamahal, yung binanggit niya na katiwalian, abuso sa kapangyarihan, sino ba? Di ba? Ang pamilya na in the decades, di ba? Binubulabog ang bansang Pilipinas. Diyan pa lang sa Davao, 'di ba? For example, nakikita naman ninyo yung extrajudicial killings under the Dutertes. Nung presidente si Digong, billions in confidential funds ng mga anak niya, ng mga kaalyado niya. Yung Davao corruption issues, unresolved ICC cases, mga ghost project, mga troll farm funded, red tagging, at syempre mga political dynasties na left and right. Tapos ngayon, ikaw pa yung magbibigay na parang moral high ground, na parang kayo tong aping-ape. Diba? Kaya nga nakakatawa, itong si Sara Duterte, every time na nagbibigay siya ng speech niya, every time na nagbibigay siya ng kanyang opinion, dahil nagre-reflect sa kanila, mga minamahal, kung usapang sad Christmas lang din ang ating pag-uusapan, taong 2020 hanggang 2021, pandemic era, yun, masakit yun. Hinagupit tayo ng pandemonyo. At ano yung pinakamasakit na naranasan ng mamamayang Pilipino? Yung mismanagement dito sa health crisis ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Biruin nyo, my family, sa panahon ng pandemonyo. Diba? Dinidemonyo na nga tayo ng pandemonyo, ninanakawan nyo pa yung taong bayan. Yung formalin scandal, mga minamahal, hindi namin malilimutan yun dahil bilyong-bilyong mga overpriced supplies, diba? Ang kinulimbat ninyo, di ba? Paskong Pasko, pero kayo inuulan ng Pasko ng korupsyon. Na parang tila baga wala ng pag-asa ang bansang Pilipinas dahil sa paggawa ninyong pagnanakaw, harap-harapan na nakikita ng mamamayang Pilipino. Mas malungkot din yung Pasko, mga minamahal, tungkol dito sa Davao corruption allegation. Yun mas malungkot yun, di ba? Yung mga proyekto na hindi transparent, yung mga opisyal na sobrang laki ng mga unexplained wealth nila, yun, malungkot talaga yun yung ganung sistema, nung mga panahong yun. Yung mga troll farms, diba? Pati Pasko, nilalason sa misinformation at propaganda. Tindi ninyo, no? Sarap ninyong pagpepektosan, yung ICI investigation. Imagine nyo, habang nagsisimbang gabi ang mga Pilipino, ang mundo naman, iniimbestigahan ng ating bansa dahil sa mga human rights abuses ninyo, ICI, ICC. Diba? So, kung mayroong mga tunay na era of fear, era of darkness, era of sadness, hindi panahon ni PBBM, kundi panahon ninyo. Sino ba talaga ang nagpalungkot ng bansang Pilipinas? Diba? Hindi naman si PBBM, kundi kayo, dahil unang-una, diba? Yung mga Duterte, kapag nasa posisyon, laging mayroong kaaway. Inuuna na dyan yung media, yung UN, diba? Yung ICC, yung opposition, kahit sino, pag di nila kaalyado, tinitira nila, 'di ba?
laging may controversial sa confidential funds, red tagging, AJK, corruption, political vendetta. So, diba, yun yung nagpapalungkot sa bansa. Yung puro away, puro drama, puro papogi sa kanilang mga public statement, 'di ba? Tapos laging mayroong mga personal na interest ang kanilang inuuna, 'di ba? Mas nakakalungkot 'yon dahil hindi nila inuunang mamamayang Pilipino, kundi inuuna nila kanilang mga sariling kapakanan. Tapos ngayon si Sara Duterte parang naghuhugas kamay, 'di ba? Na parang kala mo hindi humaharap sa impeachment hearing eh. 'Di ba? Na nagtatago sa sa kanyang confidential fund, sa kanyang accountability. Tapos sasabihin na malungkot ang bansang Pilipinas, ang Pasko ng bansang Pilipinas. Malungkot kasi hindi ka na-impeach. 'Di ba, girl? Yun yung nagpapalungkot yung mga klase ng pamumuno ninyo. Hindi dahil sa iba, 'di ba? Let's be real, mga minamahal. Actually, na-figure out ko naman talaga kung bakit malungkot ang Pasko ni VP Sara Duterte. Unang-una, umaandar ang ICC cases, 'di ba? At mas lumalakas yung Independent Commission for Infrastructure na kung saan kino-call out yung mga anomalies, mga corruption, 'di ba? Parang nabubunutan sila eh, 'di ba? Parang nasasaksak sila sa ginagawa ng ating pamahalaan. Tapos yung political power nila unti-unting nawawala, eh. Parang nag-burn out na yung mga Pilipino sa kanila kasi puro drama, 'di ba? Tapos hindi na din sila medyo tinatangkilik ng mamamayang Pilipino. So, yung mga sinabi ko sa inyo, ibig sabihin nun, si Sara Duterte is fear of losing power, fear for accountability, fear of the truth. So, meaning, kaya siguro malungkot yung kanyang Pasko dahil doon, natataranta siya, 'di ba? Kaya nagtatago siya sa likod ng drama para palabasin na sila yung biktima. Pero, you know what, mga minamahal, hindi naman tanga ang mamamayang Pilipino. Kahit may mga challenges tayo ngayon, ramdam ng taong bayan yung unang-una peaceful. 'Di ba? Mas transparent, mas may batas at mas may proseso, may accountability at mga, kahit media, sinong normal na mamamayang Pilipino, hindi takot na magsalita kung ano yung kanilang nararamdaman. At ang pinakamahalaga dito, hindi gutom sa kapangyarihan ang kasalukuyang administrasyon. Walang confidential funds drama, walang power grabbing, walang kami muna bago bayan. Inuuna ang mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kapag wala sila sa pwesto, mga minamahal, mas sila Duterte, kapag wala sila sa pwesto, mas lalong nakakahinga ang mamamayang Pilipino, mas lalong lumalakas ang demokrasya, mas umaangat ang pag-asa, nagkakaroon ng love, joy, hope. Diba? Nagkakaroon ng hope ang mamamayang Pilipino. Kaya sa mga nanonood dito, pakatandaan ninyo, mga minamahal, na kung malungkot ang Pasko ng Pilipinas ngayon, na tulad ng sinasabi ni VP Sara Duterte, mas malungkot ang Pasko nung panahon na sila ang nasa pwesto. At siguradong mas malungkot ulit ito kapag nakabalik sila sa pwesto. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawang pag-iingay, pagko-call out, 'di ba? Araw-araw na pagpaparinig, pagpapasaring, kung ano pa man, 'di ba? Ipagpatuloy natin itong mga minamahal dahil yan lang yung pag-asa natin para hindi sila makabalik sa pwesto. Dahil unang-una may nabubudol pa sila, may naluloko pa sila, 'di ba? So hindi naman natin nahayaan na umabot sa ganon, 'di ba? Na makakabalik sila sa pwesto tapos ang mangyayari tayo naman ang magiging kawawa. So kaya kung gusto niyo yung mga ganitong talakayan, don't forget to click the subscribe, click the notification bell at lagi nyong i-hit ang subscribe button at don't forget to click the and comment pala, mga minama, like and share, 'di ba? Alright, yun lamang po, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!